Hindi, actually, yung nagkaroon kasi ako ng nakuha ko ng yung meron kasi production ng pangalan Firestarters. Sila yung nakasama sa Cinemalaya before, and kinuha nila akong actor nila doon, and nag-play ako as Freddy Webb, as young Freddy Webb, yung first to third. Ayun, sila din yung same production din yung nag-produce. So doon ko sila nakilala, nag-close ko sila. Then nakikollab sila sa JME Network at JME Artist Center kung para magbuo ng concert, itong first solo concert. Kasi naisip nila ng JME Artist Center at saka ng Firestarters Manila na alam kasi nila, kilala nila ako personally na hilig ko talaga rin kumanta. Yun yung parang sabi nila sa akin na hindi nakikita ng mga tao, ng mga ang alam lang nila is umaarte ako, which is gusto ko rin naman gawin yung pag-arte, pero gusto ko rin ipakita na nakakanta rin ako kahit paano. Kaya yun nag-come up sila sa idea na kaya may Destiny, because of Destiny Rose din. May connect. Pero pabalik-taran na syempre ni Destiny Rose. Ganun. So yun, nag-gen nagsimula yung first concert ko kung bakit nagkaroon ng ganitong idea yung concert na. Doon yung nag-umpisa. Okay, who chose the venue? And why did you choose it to be in Zircon? Unang-una, gusto kong mag-umpisa sa kung saan sinasabi nila na hindi ka daw makakarating ng lahat ng mga artista pinagdadaanan itong lugar na to sa pagdating sa concert. So gusto ko madaanan ko din siya. And second, friend ko si Kuya Alan K. Sobrang close kami noon, kaya sobrang bait sa akin nun, kaya ang dami niyang mga bonus sa akin sa Zircon, ang dami niyang tulong si Kuya Alan sa production namin. Sa akin tinutulungan niya ako. Siya yung nag-isip isa din siya sa nag-isip kung yung My Destiny, yung ganun, nakakatawa, yun. And yun, tsaka gusto ko sa Zircon dahil nung nakita ko yung Zircon, ang laki ng capacity niya, 600. So sabi ko, dito muna. Okay. What can we expect in the concert? And since you already mentioned, will Destiny Rose have like an appearance? Oy! In this concert? Secret! Hindi, isa yun sa mga surprise, pero hindi ko alam kung paano, abangan nyo kung paano siya lalabas, or lalabas ba siya talaga, or what. Isa yun sa mga dapat abangan ng mga gustong, mga interested na pumunta sa concert. And actually, marami akong guests dito, especially yung mga close friends ko, like si Nanay Manilyn Reynes, si Fabio Ide, si Jeric Gonzalez, si Kim Rodriguez, si Nalili, marami pang iba, si RJ Agustin, si Divine, si Tammy Brown, marami pang mga from JME Arts Center na mag-guest sa akin. So sobrang natutuwa ako kasi marami akong mga kaibigan na mga nasa industriya na tumutulong talaga sa akin. Sobrang blessed, thankful ako sa kanila. Okay. Then yung choices of songs mo, what are the songs included? Kasi you have an album also. Yes, my self-titled album. Yun, nandun din yun para ma-promote yung album ko. Actually, lahat ng kanta, ako lahat ang namili. Gusto nila kasi manggaling sa akin, ayaw nilang itikta kung ano yung mga gusto ko. Kasi ang first concert, lagi nilang sinasabi, ang first concert, kahit anong concert, personal yan eh. Hindi pwedeng idikta sa'yo. Ikaw yan eh. Kung ano yung personality mo, kung ano yung buhay mo. Parang storytelling yun eh, through songs, through music. Parang ganun. Gusto ko, yun yung concept ko dun sa concert ko. I want to tell my story through music, through my songs. So may mga popular na kantang foreign songs? Meron din. May local, may OPM, may foreign. So you will do covers? Yes. Your guests, who did you personally handpick, or did you ask them one by one?
I asked them one by one. And nakakatawa kasi si Jeric, nung hindi pa ako nagsasabi na nung nag-post lang ako, sabi na magkakaroon ako ng concert na wala pang guests. Biglang nag-text sa akin si Jeric, sabi niya sa akin, uy, sama mo ako dyan ha. Nagulat ako, sobrang natuwa ako kasi siya mismo yung nag-suggest o yung nagsabi na gusto niyang nag-offer na gusto niyang mag-guest sa concert ko, kaya yun. So, kaya kasama siya. Pero ako talaga yung nagpumili kung sino yung mga gusto kong i-guest. Sana, kung maging successful ko at naniniwala naman ako, positive ako. And bahala na kung anong mangyari after dito. Basta gusto ko lang kasi na hindi ko pa iniisip yung anong susunod. Go with the flow na lang ako kung anong mangyayari. So siguro sobrang blessed na ako kung after ng music ng Zirko, mapunta ako sa music. See you, Renet, or what? Okay. Are they already fixing like your schedule for your next projects? Yes. Nagpa-plan na yung kinausap ko ng GMA Network, yung GMA Arts Center. They're planning na magkaroon ng next project. And excited na ako doon kasi syempre sabi nila sa akin kakaiba daw yung maging role ko, kakaiba kabalik talaga ng Destiny Rose. Pero hindi ko pa alam kung anong concept, wala pa akong idea kung sino makakasama, kung kailan, kung paano, sino, wala pa, pero sinabihan lang nila ako. So, ngayon, ang ginagawa ko, nagpe-prepare talaga ako para dun sa next project. But I do workshops. Within this year? Yes, within this year. Kaya gano'n kahaba yung concert? How long will it be? Ako, nag-suggest ako, ayoko na masyadong mahaba. Gusto ko, tama lang. Siguro mga 1.5 o 1:45 hours. Gano'n. So medyo may comedy approach din siya kasi Zirko yung venue. Sa una lang meron. Yung mga actually sobrang daming support sa akin ng mga entertainers from Zirko, from clowns. Sobrang yung mga sila La Jazz, yung mga prime artists ng Zirko and clowns na hindi naman sila sa araw na yon, pero nag-comment sila sa akin na sila Ate Gay, lahat sila nagkano sa akin. Sabi nila susuportahan daw nila ako kahit na hindi kanila yung araw na yun, pupunta sila para sa akin. Sobrang yun. Meron may patawa sa una, pero the whole concert medyo magiging na siya, mag-focus na siya dun sa mga music talaga. Meron, syempre mag-enjoy din naman kahit of course, kahit so walang dance numbers ka dito na meron, lahat na gagawin. Lahat gagawin? Oo. Actually, yung self-titled album ko, lumabas na siya last year pa eh. Last year, namuta ko na eh. So, may mga kakantahin ako doon from my concert. And may mga music videos yun. At saka yung parang 3 yata sa mga kanta ko nagamit sa Korean novela, GMA7. And after nung self-titled album ko, kasi I'm under Police Records, magkakaroon ako ng CD light. Ulit. Iyan na pinaplano namin. Inaayos nila kung anong mangyayari. Gusto nilang isabay kasi sa mga magiging projects ko sa GMA, yung pagkakaroon ko ng CD light from Police Records. Ilan namin may expect yun? This year ba? Or Naka-standby lang ang Police Records eh. Once na nagkaroon ako ng teleserye, doon na sila maglalabas ng CD light. Ken, ano yung naging reaction mo nung nalaman mo na nominated yung May Destiny Rose sa Seoul International Drama? Sobrang, hindi ko talaga alam. Sama daw si Star. Sama ko. Wala akong alam. Tumawag lang sa akin si Kutz at saka si Viro, yung mga writers ng Destiny Rose. Sabi nila, uy, congrats kasi nominado yung Destiny Rose sa Seoul Korea International Drama Awards. Talaga, kasi alam ko yun eh. Lagi ko narinig yung awards na yun. So, sobrang sabi ko, wow, sana mapasok pa lang kasi
hindi lang to Asia eh. Buong mundo pala siya. Akala ko kasi nung una, Asia lang. Asia. So, nung tinignan ko sa website ng Seoul International Awards, nakita ko may USA, may Kazakhstan, may UAE, lahat ng mga bansa nandoon. So sabi ko, buong mundo pala to. Sobrang na-shock ako kasi ilan lang sa Philippines yung nakapasok. Tatlong shows lang. Puro GMA pa. From lahat sa GMA, yung Dear Uge, tsaka yung My Faithful Husband and Destiny Rose, yun yung nakapasok sa Seoul International Award. So sobrang hindi namin in-expect kasi hindi namin expect na makakasama yung Destiny Rose sa isang international award. So sobrang masaya kami, hindi lang ako, buong production, tinawagan ako nila Miss Camille, lahat. Sobrang masaya kami, manominate pa lang masaya na. Kung manalo man, mas masaya, pero contenta na kami dun sa manominate pa lang kami. Okay. So, kalaban pa yung Kalaban yung kina Jenny Lee? Sa category or... Oo. Parang, hindi ko alam po eh. Pero yung Dear Ugi kasi sa comedy. Sa comedy siya. Siguro same category yung My Faithful Husband and Destiny Rose. So ano yun, kan pupunta kayo doon sa award ceremony? Hindi ko po alam eh, wala pa pong sinasabi sa akin eh. Nagbigay lang sila sa akin ng mga questions na about doon. Tapos, parang ganun lang, may mga questions na nagbigay sa akin. Ewan ko, parang ganun. Yung pamilya, parang siguro, hintayin ko lang yung advice ng Jenny. Pupunta. Sana. Korea yun eh, no? Korea. Yeah. Pero hindi sa North. Speaking of Korea, Tama ka, pero sa North Korea. Speaking of Korea, Ken, isa ka sa mga I saw on Twitter, na isa ka sa mga kina-consider, or not really consider, sa My Love from the Star, ng mga fans. Oh, talaga? Although alam na naman natin kung sino mo portrait. Oh. Once and for all, it's not true that you're part of the project. No. Hindi po ako kasama sa My Love from the Stars. Pero nakikita ko pa sa social media, every time na nagbubukas ako ng mga accounts ko, lagi ko nakikita yon. Parang araw-araw yata meron. Sobrang nakakatuwa kasi kahit pa paano, pinapakonsider nila ako bilang dun sa role na yun. And, pero alam ko naman kasi sarili ko kasi nagaganap. So, natutuwa lang ako kasi, di ba, maganda yung sobrang maganda yung na yun eh, nabangan talaga yung story na yun, yung My Love from the Star. So yun. Masaya, pero ayun.